Hayaan mo, Panginoon, na pagkaluban mo ang bawat isa ng sapat na karunungan, O God. Magpakahayag ka, O dakilang Diyos, sa hapong ito, Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw lamang, O Diyos, ang mataas sa kalagitnaan ito, Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan. Kung paano mo ako binabago, O God. Kung paano mo ako minamold pangpatuloy na maging mabuting lingkod mo, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking samod na lang sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Amen, amen. Wala pa po, umibigay na ako. Sa hapon pong ito ay, sabi ko nga kung natatakot. Alam, sanay naman po ako mag-MC. Sanay po ako na wala po akong kakaba-kaba. So, bakit itong sabi ko, paano kaya ako mag-i-intro? Kasi, nung kaya na nga dumating yung mayroong bisita, sabi ko, naku, medyo nakapag-aral yata ito na sa mga Bible school. Sabi ko, paano ba ako magsisimula? Kasi syempre, yan medyo may mga criteria yan eh. May mga alam nila yung Subalit, ang fear natin ay itinitiwala natin sa Diyos. Sabi nga nung nakaraan, sabi nga ni Pastora, lagi tayong manalangin. Nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, paano ako maghahayag sa araw ng linggo? Binigyan po niya ako ng Thessalonica 5:16. Ang sabi niya ay, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is all the will of God in Christ Jesus for you. Sabi sa Tagalog, magalak kayong palagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi nga, yes. Sabi nga ng isang kapatid natin kaya na lagi siyang nananalangin. Sabi, paano? Nag-meditate. Sabi ko, ano ba yung sinasabi ng pray without ceasing? O manalangin ng walang patid. Noong mga nakaraan, sa nangyari po sa aming buhay, ay talagang sabi ko nga, dinalaga ko yung sarili ko para laging manalangin. Sabi, hindi naman sasabing walang patid ay simula, pagmula lamang ng matag, talagang parang walang patid hanggang gabi, hanggang pagpikit mo, mananalangin ka na. Hindi po talagang hindi ka titigil. Ibig sabihin, sa pagbulay-bulay ko ng salitang manalangin ng walang patid, katulad ng shinare ng ating kapatid, sa bawat ginagawa mo, ipanalangin mo. Pag natutuwa ka, pag nagsalamat po, ganito, ganyan. Kung meron kang plano, panalangin mo. Kung meron kang gagawin sa maghapong yon, kasi ang maghapon ay talagang punong-puno ng pakikipaglaban. Malaging manalangin, hingi ng guidance ng Lord. Sa pagbiyahe, manalangin. Kasi talagang grabe yung araw na to. Yung itong mga panahon na to, medyo dikdikan yung laban, dikdikan. At sabi pa nga po, sa pananalangin ko, binigay sa akin ng Diyos ang Pilipos 4:6. Sabi po ay, huwag kayong mabalisa. Tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi nung sabi ng isang kapatid natin, nagpapasalamat siya kasi bagamat nakikita niya parang ang laki ng alon, medyo nag-aalinlangan siya, pero sabi niya, nanalangin siya. Lagi yun sabi talagang manalangin ng walang patid, i-guide ka niya. Kumbaga yung panalangin, may pasalamat pa rin. Bagamat ginabay, may pasalamat pa rin. Kasi ang Diyos ay lagi kang ginagay. At sabi pa rin sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yes, lahat ng pangailangan mo, ibibigay niya. Alam nyo, intro ko pa lang po yun, di ba po yun? Alam nyo po, nagpapasalamat ako sapagkat yan ibinigay sa akin ng Diyos ng linggo na to. Sa bawat battle po natin sa buhay, nung nakaraan sinasabi, paano natin mapaglalabas? Sapagkat ay mga, sundalo ng Diyos. Sa panahon na to, nakikipaglaban tayo sa espiritu ng kaaway. Pwedeng gamitin ng kahit na sino. Pwedeng gamitin ng kaibigan mo sa lahat ng aspeto. Pwedeng ikahina. Subalit, ibinigay sa akin ng Diyos ang full armor of God. Yan po yung aking isi-share ngayon. Yung full armor of God. 5 full armor of God. Kasi sa pakikipaglaban natin ngayon sa mundo ito, kailangan
tangan natin yun. Hawak natin ang whole armor of God. Dito po ako magsisimula sa Efesos 6. Alam niyo po, sabi ko nga, lagi ko na itong binabasa, pero mas lumalim sa akin ang Efesos 6:14. Sabi po sa Efesos 6:14, doon po nakalagay yung talagang whole armor of God. Yun po yun sa Efesos 6. Basahin po natin sa Efeso. Alam niyo po, talagang grabe po yung sa akin itong Efesos 6. Nagsimula po dito sa may 14. Ang sabi po sa 14, kaya nga't maging handa kayo. Ang mga sundalo ng Diyos ay kailangan laging handa. Handa sa pananalangin. Handa sa lahat ng bagay. Isa sa kailangan natin upang maging handa, katulad pag nag-outing tayo, di ba? Anong inihanda natin? Iniisip na natin yung paghahanap ko, yung kakainin natin, yung isusuot natin, para sa pupuntahan natin, pantulog natin, yun ang inihanda natin. Siyempre, inihanda natin yung pera din natin, baka maya kung in case kailangan, meron din tayo, kailangan, gusto natin kompleto. Kaya ang turo ng Panginoon natin, lagi tayong isuot natin ang ating whole armor of God. Bagamat nung nakaraang mga preaching, sinasabi ni Pastora ay, it is finished. Di ba, yung dating natin yung 7 last word, it is finished. Tapos na daw, napagtagumpay na ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tayo naman, na narito pa sa lupa, kailangan tayong maging managumpay. Mananagumpay sa lahat at sa bawat laban natin. Sabi po sa Efesos 6:14, kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Yun po ang una. Belt of truth. Kailangan natin isinturon ang katotohanan. Maging totoo tayo sa ating sarili. Maging totoo tayo sa ating paglilingkod. Maging totoo tayo sa pakikipag-usap sa ating kapwa. Maging totoo tayo sa pakikisalamuha. Sapagkat, sabi nga, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Maging totoo tayo. Isuot natin lagi ang sinturon ng katotohanan. Sabi pa, at isuot din sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Yes, yun po yun. Baluti, di ba? Kapag ang isang sundalo bago lumusong sa gera, may suot yan. Isuot niya yung, nagsuot mo na kasi ng whole armor niya yan eh. Diba, nakita na kayo ng mga nasundalo. Kagaya na kahit mga pulis. Diba, may sinturon yan. Gano'n, para doon nakalagay yung kanilang mga kailanganin. O kung sino man na nagkikipaglaban, mayroon niyang sinturon. Tayo bilang lingkod ng Diyos, o manggagawa, o anak ng Diyos sa maghapon, ay dapat sa ating buhay, isuot natin ang sinturon ng katotohanan, at sa dibdib yung baluti ng katuwiran upang yung ating, bang nakalagay sa ating dibdib, yung ating puso. Upang nandun tayo lagi, kumbaga, katotohanan. Lagi natin ingatan ang ating puso upang hindi tayo ma-deceive. Yun. Pangalawa po ay sa 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Yes. Totoo po yun. Kailangan, yung ating paa, kailangan meron tayong sapatos na handang ihayag ang salita. Para sa paghayo natin, yung ating paa na proteksyonan. Nilalagay talaga yun. Yung pagsuot natin na hawak natin, suot natin yung sapatos para patuloy sa paghakbang at i-share ang Word of God sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, para ma-share natin kung gaano kabutit kapangyarihan ng ating Diyos. Pangatlo po ay lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng Diablo. Shield of faith. Yun po yung pangatlo. Yung ating shield, di ba? Kapag sundalo, meron niyang malaking shield. Kailangan yung shield natin ay, kumbaga, matibay. Yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Na ano man ang mangyari sa ating, meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Kasi, isa po, naniniwala ako na
isa sa napagipang sa nagkakamali or isa sa mga pagkukulang natin, minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Para sa aking pagkakaunawa, isa po sa kasalanan. Yung magkaroon ka ng pagdududa sa kapangyarihan ng ating Diyos. Yung ating pananampalataya, pagtitiwala. Kasi tayo nga kung sinong nangako sa atin, pinagtitiwalaan natin. Bagamat ang tao, nababali yung mga pangako. Subalit, kapag tayo naniniwala ng palataya sa ating Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Yun po yun. At pang-apat po, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tatak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun po yung helmet of salvation. Helmet of salvation, ibig sabihin ay suot sa ating isipan na tayo ligtas na. Sinave tayo ng ating Diyos. Isuot natin, diba, pag tayo nagmumotor, diba, iniingatan natin kasi dito yung ating buhay, diba, sa ulo natin. Ay, mamaya po yan, ano po yan. Yung helmet of salvation. Sabi nga, madalas kasi hinuhuli. Kapag wala po tayong helmet, may violation po yun. Kaya minsan kami, noong nakaraan, parang nasita rin kami noon ni Pastor kasi ayun, ako wala pong helmet. Ganun po. Kaya dapat po tayo bilang anak ng Diyos, ay meron tayong dapat helmet of salvation, spirit, kaligtasan, na gamitin natin itong yung tabak ng spirit na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Laging tayong may pinangahawakan ng pangako at salita ng Diyos sa ating puso. O yun. Panglima po ay manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu na laging maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Dito po, sabi nga po lagi tayong lumuhod. Lumuhod tayo sa harapan ng Diyos. Na ano man ang ating pangangailangan na ibigay ng Diyos. Kumbaga parang ganito, bago po tayo sumabak sa laban, tayo, di ba, ano muna tayo sa ating mga superior, kung ano yung gagawin natin, kung ano yung iuutos niya sa atin. Dito po sa panalangin ay surrender natin sa kanyang lahat. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito ay sabi ko nga, alam niyo po, fear ko talaga yung ganito magpalimang. Madali po para sa akin ang pag-EMC, ang ipakilala, ang kahit na sino. Nung nandun po sa hindi po ako nakaramdam ng takot o nervyos. Nitong mga nakaraan po ay talagang matindi po yung battle. Sabi ko nga, ang isuot ng sapatos ng pagiging pastor ay kailanman ay hindi ko inisip o hindi ko hinangad na maging pastor. Sapagkat sabi nga nung madalas na sinasabi na hindi biro ang maging pastor. Hindi biro ang maghayag ng salita ng Diyos. Hindi biro na ikaw ang manguna sa isang iglesia. Hindi biro sapagkat laging may question. Laging sasabihin, pastor ka ba talaga? O sasabihin, sigurado ka ba? Kasi pinagtanong po sa akin sigurado ka ba dyan? Subalit ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang pagpili. Sabi nga po sa kanta ay ang Diyos ay nagtiwala sa atin at pinagtiwalaan tayo. Dumating po ako sa OBCI na as in, kung alam niyo lang po kung gaano ko kalugmok. But then again, God saved me and God gave me an angel and God gave me this church to mold me again, to cleanse me again, to give me strength, to give me a strong heart, to give me ability to stand again and again. I'm not well educated. Subalit naniniwala ako na kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo na mga bagay na, kumbaga sabi nga ni Pastora na ginampanan lamang ang pagkakatawag sa iyo. Salamat sa Panginoon sapagkat narito ako. Noong mga time na minsan gagamitin ng kaawa para i-test ang iyong faith. Kapag hindi po natin suot ang whole armor of God, pwede kang ma-deceive, pwede kang matrap, pwedeng matest ang iyong faith.
Kaya tinuturo at laging sinasabi ng ating Diyos sa pagbabasa ng Biblia, sapagkat yung natuturo nga po kami sa school, ang unang sinasabi, ang Biblia ay ang ating manual. Manual daw ng buhay natin, ito ang Bible. Para hindi ka maligaw, para hindi ka mawala sa landas, para hindi masira ang iyong buhay, kailangan meron kang manual. Ang manual ng ating buhay, ang ating Biblia. Sa bawat pagsasalita, ikaw mismo ang tinuturuan. At dito, sa pagsuot mo ng whole armor of God, sa pagmulat lamang ng iyong mga mata, may laban na. At alam niyo po, ang pinakamatinding laban sa bilang isang Kristiyano. Baga, magkasakit ka na. Kapag nagkasakit, may gamot na pwedeng mag-heal sa'yo. Kapag nasaktan ang physical na katawan mo, pwedeng ma-heal. What if pag ang heart mo ang nasaktan? Doon matitest ang iyong faith. What if yung binigyan mo ng lahat ng bagay na meron ka at pinahal mo, ay yun pang magtatrap para matest ang iyong faith? What if pamilya mo ang magtetest ng faith mo? Nasasabihin na, mga manggagawa naman ng church. Na matagal ng Kristiyano yun ang buong pamilya. Umaawit, nagsasalita yan. So bakit ganyan ang nangyayari sa kanila? What if may best friend ka na mismong best friend mong nanakit sa'yo? Na ibinigay mo ng lahat, subalit tinis ka. Magtutuloy ka pa ba? What if kapag halimbawa na yung isa sa nagbibigay sa'yo ng strength, ang mag-test ng faith mo, ang mismong umapak sa mga paa mo, at mismong yung mga taong yun na nakapaligid sa'yo, ang magbigay ng palasong lumiliyab sa'yo, magtutuloy ka pa ba? Yes, you can. You can move, sapagkat kapag suot mo ang whole armor of God, naniniwala ka na ang Diyos ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tapang. At pangahawakan mo yung faith na, I will never leave you nor forsake you. At hahawakan mo na, ay ibibigay sa iyo ang salita ng Kawikaan 16:3, ang sabi, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Marami tayong plano sa ating buhay. Ang gusto natin, madalas nga sinasabi natin na plano natin ay magkaroon lang tayo ng maayos at simpleng buhay. Magkaroon tayo ng magandang trabaho, at higit sa lahat ay mapag-aral natin ang ating mga anak. Madalas sinasabi ng lingkod ng Diyos na isa sa pinakamagandang establish ng isang nanay o ng isang magulang ay mapag-aral niya ang kanyang mga anak. What if pagkatapos mong pag-aralin ng iyong anak, siya mismo ang sisira sa'yo? Tutuloy ka pa ba? What if kapag ang anak na gusto mo ay siya mismo ang lilibak at aaway sa'yo? Subalit, ang panahon na ito ay sabi ng panahon ng tiktikan. Nakalagay sa Bible na ang ina o ang mga magulang at anak ay mag-aaway-away. Kaya tinuturo lagi ng Diyos at laging pinapaalala ng Diyos, it is finished. Sapagkat mapala ang mga lingkod na, sabi nga ni Pastor ang nakaraan, mapalad ang mga lingkod na, ang mga naniniwala ng hindi nakikita, sapagkat mismong alagad ng Panginoon ay hindi naniwala na ako ang Panginoon nga ba ay nag-resurrect. Ganon ba? Parang nabuhay na magmuli. Kailangan pa munang makita mismo yung butas sa kamay. At magkasya yung kamao niya kung saan man siya tinusok. At bago makyat, ang Panginoong Yesus ay nag-iwan siya ng kanya-kanyang kakayanan. At naniniwala ako na tayo may kanya-kanyang kakayanan. At ang Espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa bawat sa atin. At kung binasa ko po ito ng whole armor of God, yes, we have to pray without ceasing. At patuloy nating isuot ang whole armor of God. Sapagkat kapag hindi mo na isuot at lumuwag lang,
ang sinturo ng katotohanan sa iyo. May mga taong pilit na sisirahin ka. At kapag hindi mo nakalimutan mong hawakan ang shield of faith, may apoy na patuloy na titira sa iyo. What if ang pamilya mo o mga kaibigan mo na malapit sa iyo ang tumira sa iyo? Tutuloy ka pa ba? Natutuwa nga ako dun sa iba na hindi sinasabi, hindi nakakaramdam ng problema. Sabi nga, yun po ang aking kahinaan. At naniniwala ako sa patuloy na pagtayo ko. Noong nakaraan sabi nga ni Pastora, i-ordain na daw ako. Alam niyo po, kahit ako po mismo, nagtatanong sa Diyos at taga-lalaki, am I good enough to become a good pastor? Am I good enough to become a pastor, a servant of God? Subalit na nanatili sa puso kong pangako. Kasi kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng umayaw. At ayoko naman na mangyari kay Jonas, kagaya nangyari kay Jonas na pag ayaw niya, kinain siya ng pating. Ay, no. Ano pala, ng whale. Ng whale palang kumain sa kanya. Baka may iba kumain sa akin. Diba? Ayoko naman na mangyari yun. Wala naman dagat dito. At sabi ko nga sa Panginoon, Lord, papaano? Ano ang gagawin ko? So, bahal katulad ng pagsugod ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kang magdadala ng kahit na ano. Tangan mo lang ang pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabago. Bagamat may mga, dito pa tayo sa mundo eh. Kaya sabi nga, isuot lagi natin ang baluti na yan. Na bagamat may kumitira sa'yo, halata lang stress, pero kailangan masaya ka pa rin. Diba? Halata ako, panhinang nila ay ganun ka, ba't naniniwala? Darating din po yung time na yun na magmumukha na rin akong fresh. Diba? Patuloy na maglalagay ako ng lipstick sa aking labi. Yan po tayo eh. Patuloy lamang nating isuot ang whole armor of God. Alam nyo, habang papalapit po ng papalapit ang ordination, kagaya nung kanina na may nag-share po na pastor. Sabi ko nga, ang Diyos talaga napakabuti at napakamahal ako. Yun pong lagi kong pinangahawakan. Panginoon, salamat po sa pagmamahal. Panginoon, salamat po sa kaligtasan. Ano yung pinagpapawisan po ako. Ganito pala ang sitwasyon dito, no? Ganito pala. Habang papalapit po ng papalapit ang ordination, sabi ng isang, kasi nag-ano po ako, Panginoon, it is time na ba? Kasi lagi pong naudot yung ordination. Sapagat nung tumungtong po ako ng OPCI, ay hindi ko man lang inano sarili ko na ganyan magiging pastor. Kasi ang ano ko lang talaga is maging katuwang ng iglesyang ito. Maging dakilang julalay ni Pastora. Julalay talaga. Pinaganda yung secretary. Yun lang po ang ano ko. Maging katuwang na iglesia. Patuloy na ipakita dun sa mga tao na nag-ano sa akin na bagamat nasaktan ang puso ko, nasaktan, naniniwala ko ang Diyos ang siyang maghihilom nito. At binigay na yung blessing sa akin nung nanakit sa akin kapag tinapik na at kinamayan na ako, okay na ako. Okay na ako. Yun ang inano ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos na inilagay ako ng Diyos na maging pastora. Miss, nung una nga, pag sabi na ako ni Pastora na, si Pastora umaganyan yung mukha ko. Umaganyan po talaga ako. Kasi, sabi nga, kailangan ikaw mismo maging 100%, maging proud ka sa sarili mo na ikaw, kaya mo. Sapagkat hindi ka naman ilalagay, basta itinulak lang dyan, sige, ako, inapoint ka lang na ganon. Kailangan maging legal, sapagkat may batas dito sa mundong to. Kailangan merong sertipiko na patunayan. Kailangan lang, yung tiwalang ibinigay sa'yo ng Diyos, gampanan mo ng may kagalakan at maging committed po tayo. Commit our life to the Lord sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangailangan mo. Patuloy lamang natin isuot ang baluti ng pagiging isang sundalo at makita mismo sa atin na tayo ay lingkod, manggagawa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tayo iiwan
At sabi pa po nga po, meron pa pong ibinigay sa akin ng Diyos. Sa awit 50:15. Alam niyo po, natutuwa po ako ngayon. Ano po ako sarili ko. Kasi dati po, nung mga nakaraan, pag nag-share po ako, isang verse lang po ako. Kasi hindi ko po alam kung paano. Sabi ko, hindi ko alam kung paano gumawa ng outline. So, balit, sabi ko nga lagi ko sinasabi si Pastor, naturuan mo na, magturo ka na kung paano. So, balit, sabi niya, training yun. Sabi ko, paano training to? Hindi naman kami tinuturuan. Paano to? Yun nga yun, manalangin. Pray and pray and pray. At lahat yan, ituturo mismo sa iyo ng banal na Espiritu kung paano ka tatayo sa harapan. Panglahat ng takot mo ay maalis. Pagkat hindi naman ikaw mismo ang titingnan kung paano nagsasalita ang banal na Espiritu sa iyo at ang Diyos ang magbibigay ng kaunawaan sa lahat ng maunawaan. At hindi ikaw ang mapapanalangin. Sapagkat sa ganang sarili ko, hindi ko naman kaya to. Paano ko ba uunawain to? Hindi nga ako nun mainam magbasa ng Biblia. Subalit, kapag pinili ka nga, kung tinawag ka ng Diyos, siya mismo ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan at siya mismo magtuturo sa iyo kung paano humarap, tumayo ng may galak sa iyong mga labi at merong kapayapaan sa iyong puso at merong malinaw na kaisipan. At salamat sa Panginoon sapagkat patuloy akong binibigyan. Sabi dito sa awit 50:15, kung kayo ay may bagabag, sabi kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Sabi po sa English translation, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Kung tayo po'y nababagabag, patuloy tayong tumawag sa Diyos. Kung tayo nagugulumihanan, noong mga time na nagkakaroon po ako ng problema, dati noon, sabi ko, nung nakaraan, medyo na-test na naman po ang inyong abang lingkod, di ko alam kung saan ako pupunta. Kasi maaari akong makapanakit. Maaari akong mawala sa sarili sapagkat grabe yung inano sa akin. So, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan ako ng malinaw pa na kaisipan. Umalis muna ako. Sabi ko nga, Lord, saan po ako pupunta? Saan po ako pupunta? Gusto ko kung ano-anong gawin ko, sana ako, Lord, i-guide mo po ako. Haba ako cellphone. Biglang sabi ko, Pastora, pakape. Yun lang po nasabi ko. At salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng wisdom. At sabi nga, kapag tinawag ka, i-guide ka. Kung ikaw ay nababagabag, ipikit mo lamang yung mga mata. At patuloy na manalangin. Sapagkat tayo'y tao lamang na may kahinaan, na may mga bagay na madala sa ating emosyon. Subalit ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tapat. Bibigyan niya tayo ng guide kung ano yung dapat gawin. Huwag tayong pumunta doon sa mga bagay na pwede tayong iliko. Pwede tayong manghina. Pero ang pinaka-best weapon kapag ang sundalo na ay lumuhod. At ang Diyos ang siyang lalaban. Sabi nga, kapag humingi ka sa Diyos, magpapadala lagi siya ng tagapagtanggol mo. Amen. Magpapadala siya ng yayakap sa iyo. Amen. Magpapadala siya palagi ng tutulong sa lahat ng pangangailangan. Amen. At makikita mo yung miracle ng Lord. Ikaw mismo ang mag-testify kung gaano siya ka makapangyarihan. Sapagkat nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, makikita mo kung paano nilikha ang Diyos. Kung paano niya nilikha ang mundong ito. At kung paano niya napagtagumpayan ang krus ng Kalbaryo. Na sa bawat latin niya, alam niya, nararamdaman niya ang bawat sakit. Sa bawat paghampas at pag-alimura sa kanya, alam niya, sapagkat napagtagumpayan niya ang lahat ng yan. At yung sinasabi natin na tayo'y sabihin natin, pinagkanulo, inaway ng kahit sino, naranasan ng ating Diyos yan. At napagtagumpayan niyang lahat yan. Nang walang galit. Nang walang hinanakit. Ang sabi pa nga niya, Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Minsan, ang ating mga mahal sa buhay, nakagawa ng mga bagay na
hindi inaasahan sapagkat sila'y nabubulagan. Ang tanging magagawa na, hindi man natin magawa yun. Kapag tayo minsan ang taong nabubulagan, Diyos lamang ang pwedeng humawi ng talukbong sa kanilang mga mata. Kaya patuloy tayong manalangin. Idalangin, iluhod natin sa Diyos ang lahat ng yan. At habang nga po ako nakapigit, naalala ko po yung palabas na Hacksaw Ridge. Isa po siyang sundalo. Sundalo ng mananampalataya. Alam niyo po, sa bawat laban niya, na nasaktan na yung buong mga kasama niya, ang panalangin niya lang, isa pa, pengi pang lakas, meron pa siyang tutulungan. Hanggang sa hindi niya namalaya, naligtas na lahat ng mga kasama niya, marami na siyang naligtas. Ganun po gawin natin. Bilang sundalo, nasasaktan tayo, nasusugatan. Minsan, yung ating faith natitest. Panghawakan lagi natin yung sa sobrang dami ng palasong dumarating sa atin. Minsan napapaluhod tayo sa sobrang sakit. Sa sobrang hirap. Minsan may mga time na nasasaktan yung ating isipan. Nakakaisip kung bakit niya nagawa sa iyo. Kung bakit siya naging ganon. Bakit niya nagdesisyonan yun. Bakit siya nakapagsalita ng gano'n, nasaktan ka? Minsan, minaramdaman tayo na pinakita naman natin ng pagmamahal, pag-aaruga. Subalit, ganito pa nang ginawa sa'yo. Walang ibang makakasagot niyan, kundi ang Diyos lamang. Kailangan lang natin ipikit ang ating mga mata. Sabi nga, lahat ng ating bagay-bagay itiwanan sa Diyos at lagi siyang magpapadala. Lagi niya tayong tutulungan. Sa finances po, matagal kumbaga, yung finances, tutulungan po tayo niya. Nanghimala ng Diyos, laging gumagalaw ang kanyang kamay. Lagi po yan. At alam ko po, naniniwala ko na lahat tayo alam natin yan. At nakita natin kung gaano kakontrol ng Diyos ang lahat ng yan. Sa trabaho, nagawa na rin po sa buhay ng aking asawa. Bagamat hindi man siya college graduate, hindi man siya nakatapos ng high school, subalit yung kanyang position doon, kung ano man sitwasyon niya ngayon, talagang sabi ko po sa inyo, napakalaking himala po ng Diyos yun. Sapagat matagal ko pong hiniling sa Diyos yun. May mga bagay na minsan sobrang gulping-gulpi na tayo, may mga laban na gano'n, gulping-gulpi na tayo. Parang sabi natin, Lord, asan ka ba? Mga gumagan, naramdaman niyo na ba yun? Yung Lord, asan ka pa ba? Diyan ka pa ba? Kasi minsan, sabay-sabay yan eh. Sa mental, sa physical, sa financial, talagang, Lord, ano ba? Andiyan ka ba? Isang gano'n ng mga sundalo. Nagtutulong. Ano kami, yung malapit na kami makaptured. Pero ang Diyos, laging dadating siya on time. At kapag nilingon nyo po yung problema, yun lang pala yung solusyon doon. Ganun po yun. Kaya patuloy po tayong manalangin ng walang patid. Katulad ng mga best friend natin, di ba yung best friend natin, madalas sumbungan natin yan eh. Uy, alam mo ba, tulungan mo naman ako. Ganito, madalas yung best friend natin na nalalapitan natin eh. Gawin natin best friend ang ating Diyos. Isumbong natin sa Kanyang lahat. Yung ating kahinaan, isumbong natin sa Kanya. Wala tayong ibang dapat sumbungan, kundi ang Diyos lamang. Ipigit. At para mas makilala natin siya, para hindi tayo maligaw, basahin natin ang Biblia. Ang kanyang, para mas makilala pa natin siya. Dito natin makikita kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya gumawa ng himala, kung gaano niya tayo kamahal. Lahat yun naranasan niya. Lahat yun. Kaya patuloy tayong manalangin, isuot lagi natin ang whole armor of God sa ating isipan. Sabi nga, ulitin ko po, sa Ephesians 6:14-18. Kaya, maging handa kayo. Always be ready po. Sapagat, sabi nga, darating ang ating Panginoon sa isang kisap mata. Tuwing ka ng panahon, darating siya. Handa na ba kayo, mga kapatid? Handa po tayo lagi. Ang mga sundalo ng Diyos ay laging handa. Ibigay sa inyong mga baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan.
Lagi ninyong gawing panangga ang panampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyap na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet na kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. At 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ang mga pastor din po kailangan ng panalangin. Isa po sa natutunan ko ngayon. Hindi lamang ang kaibigan natin, ang pamilya natin ang ipanalangin. Ipanalangin po natin ang isa't isa. Sapagkat maging intercessor po tayo. Kapit kamay po tayo sapagkat ang mga anak ng Diyos dapat ay nagkakapit bisig. Kapit kamay na manalangin, lumuhod tayo sa Diyos upang ang proteksyon ng Diyos ay laging sa atin. Bagamat magkakalayo tayo, naniniwala ko na mayroon tayong iisang espiritu, iisang layunin, iisang hangarin, at may iisang Diyos na ating pinaglilingkuran, iisang Diyos na siyang nagmamahal sa atin, Ama nating nasa langit, na may iisang anak, kanyang bugtong na anak, na ang ating Panginoong Jesus na tagapagligtas, na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan pagdating ng paghukom ng ating Panginoong Jesus. Yun po. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo pong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagligtas sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng aming mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po sa laging pagpapaalala. Patuloy na kami mananangan at magsusumamo. Na tanging sa'yo namin nitiwala ang lahat ng meron sa amin. Sapagkat sa ganang sa amin ay hindi namin kaya, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy namin susuot at patuloy mo kaming balutin ng iyong banal na Espiritu upang sa bawat takbang, sa bawat paglaban namin, nariyan ka na siyang nag-iingat at nagbibigay protection sa bawat sasahan. Panginoong Jesus, maraming salamat. Thank you for the cross, Lord. Thank you for saving us. Thank you for the love. Salamat, Panginoon, pinagtiwalaan mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na maganap, O Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat sa amin, O Diyos. Higit sa lahat, O God, sa pamilya namin, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Dahil sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsambal, pagpapurit pagsambal karangal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.